Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Ikaw, Lord God, ang patuloy po na magbibigay sa amin ng lakas sa bawat araw. Ikaw ang patuloy na papatnubay sa amin. Ikaw pa, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa amin, Panginoon, ng mga karunungan, Panginoon, upang mabuhay kami dito sa mundong ibabaw, Panginoon, na may takot sa iyo at may kabanalan, Panginoon, ng aming mga buhay. Lord God, right now, speak to us this morning as we do our devotion. Lead us, O Jesus, by the power of your Holy Spirit, and we believe, Lord, na kayo po, Panginoon, na mauusap sa buhay ng bawat isa. Ito ang panalangin sa patamis sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kumisya, talagang doon natin nailalabas. Pero sabi dito, sa context nito, bilang magkakapatid. At sabi nga natin kagabi, di ba? Nagbigay tayo ng encouragement, na-uplift natin yung bawat isa sa pamamagitan ng mga bagay na dapat niyang gawin at ipagpatuloy at yung mga dapat na i-input niya na. Kaya sabi dito, si Jesus Christ, sabi niya, tiyak na darating yung mga sanhi ng pagkakasala. So, ina-acknowledge ng ating Panginoon na talagang may kasalanan na around us na pwede natin magawa. No? Pwede tayong mag-isip ng hindi maganda, nagiging isang tao. May possibility na magkasala talaga. Pero sinabi niya sa mga sumunod, sabi niya, ngunit kakilakilabot. Grabe yung pagkakasabi dito sa Tagalog. Naranasan siguro natin kilabutan. Ang sasabihin ng tao pinanggagalingan ng kasalanan. Minsan po ba ang buhay natin ay dahil sa atin, mayroong isang tao na natuto ng kasalanan. Naranasan ko ba natin, tayo yung nagturo ng kasalanan. Ganito kasi, mabuti pa sa kanya ay bitinan sa lieg ng isang gilingang bato at itapon na sa dagat. Parang kagaya ito ng context na sinabi ni Jesus Christ na kung ang iyong kanang kamay ay nagkasala, putulin mo siya at itapon kesa yung buong katawan mo ay magkaroon ng kasalanan. Ibig sabihin lang, mga kapatid, ang kasalanan ayaw ng Diyos sa atin. Ganon din, nataayaw ng Diyos na tayo yung panggalingan ng kasalanan. Kaya nga dapat lang na araw-araw mabuhay tayo ng may kabanalan. No? Yung araw-araw, yung holiness ng ating Panginoon, yung gusto nating sundan. No? Ayaw ng Diyos na mula sa atin ay magkasala ang lahat. Sipin niyo po yun. Di ba? Yung difference na talaga, kung ikaw ay pinagmumula ng kabanalan, gagawin niyo yung kapatid mo eh. Pero kung ikaw ay pinagmumula ng kasalanan, sigurado to kung gagawin din niya ng kapatid natin. At sinabi sa atin ng Panginoon ngayong umaga, mag-ingat tayo. Sabi pa dito, kung magkasala ang iyong kapatid, patawarin mo. Sabi doon, kung magkasala ng 7 beses at lumapit siya sa iyo ng 7 beses sa loob ng maghapon, patawarin mo. Ganon? Opo. Verse 4. Kaya kung mahal mo yung kapatid mo, magkasala mo siya sa iyo ng 10 beses sa loob ng isang araw, papatawarin mo siya ng 10 beses din dahil mahal mo siya. Love keeps no record of wrong. Kaya kahit magkamali si Kuya Mio, talagang palihado talaga yung buhay niya at nasasaktan niya ako, papatawarin ko siya dahil mahal ko siya. Papatawarin ko siya dahil mahal ko siya sa Panginoon. At ayaw ko maramdaman niya yung burden na hindi siya pinapatawad. Mahirap kasi yun. Yung maramdaman natin yung burden na hindi tayo pinapatawad. But praise God. Kasi hindi naman po bilang magkakaibigan lang yung band natin eh. Tayo ay bilang magkakapatid sa pananampalataya. We live our lives imperfect. Mahawa sila, Panginoon, ng kabutiran, ng kabanalan, Panginoon, ng aming ibinubuhay, Panginoon. Dahil, O Lord, ikaw ang aming
Ikaw ang aming pastor, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming susundan. Wala na po iba, Panginoon. Lord, ganun din. Tulungan niyo po kami turuan, Panginoon, na bigyan ng Panginoon ng humility sa aming mga puso, ng humbleness, Panginoon. Every time na kami, Panginoon, ay may kapatid na magkakasala sa amin, dapat namin siyang patawarin, Panginoon, na may kababaan ng loob at ng may pagmamahal, sapagkat ang tunay na pag-ibig, Panginoon, ay hindi naglilista ng mga kasalanan kung hindi nagpapatawad, Panginoon. Ganun po ang ginawa mo, Panginoon, sa amin. That's why, Lord, gagayahin po namin, Panginoon, ang mga bagay na ito sa amin pong mga personal na buhay. Lord, maraming salamat po. And we believe, Lord God, na ngayong umaga na ito, Panginoon, sa mga susunod pang mga fellowship, bit namin, Panginoon, yung memories, Lord God, ngayon na nangyari mula kagabi hanggang ngayon, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buong isang taon ng men's gathering, Panginoon, ng men's fellowship. Sa iyo, Panginoon, na kapurihan dahil naniniwala kami, Panginoon, sa mga susunod na taon, magpapatuloy, Panginoon, ang mga kalalakihan ng iyong iglesia, patuloy kaming lalago, patuloy, Panginoon, mananatili yung samahan, at patuloy, Panginoon, kaming magmamahalan sa bawat isa, Panginoon, sapagkat, Lord God, ito po ang inyong mayamang kalooban sa buhay ko ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ganun din, Panginoon, sa pagkain aming pagsasalusaluhan. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, na maging lakas ng aming lupang katawan, at maging daanin ng Panginoon na mas maganda pang fellowship, Lord God. At i-bless mo, Panginoon, yung mga taong naghanda nito, Panginoon. Muli, sa iyo, Panginoon, namin tinataas ang dakong ito, Panginoon. Salamat po sa Haven by the Lake, Panginoon, sa pamamagitan ng lugar na ito na naganap, Lord God, yung fellowship. Dito rin nag-start yung planning. At naniniwala kami, Panginoon, na mas lalo mong pagpapalain, Panginoon, ang dakong ito, Lord God, dahil naniniwala kami na marami pang pabor, Panginoon, ang mararanasan ng lugar na ito, Panginoon, sa pangunguna po, Panginoon, nila Kuya Mike, Vito, Panginoon. Maraming salamat po. Bless them, Panginoon, sa buhay po nila, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na maraming tao ang magbabago ang buhay, Panginoon. Every time na darating sila dito, Panginoon, makakalas mo sila ng tunay na kapayapaan na gawa, Panginoon, ng aming nature, Lord God. Maraming salamat po sa iyo, kapurihan, pasasalamat at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kausap ko po si Cap ng Louisiana, Pastor. Okay naman daw po yung mag-falls, open naman. So, kung gusto daw po natin tumuloy, pwede naman po. Kasi marami naman daw pong pumupunta ngayon. So, kung gusto po natin tumuloy, pwede po tayo tumuloy mag-falls. Alright, binupunta natin. Wala ba siya? Binupunta natin dati. Ay, bago. Medyo, ano to, challenging. Tapos, Louisiana na, part ng Louisiana. Wala. Ay. Galong plato. Maraming insekto pumasok eh. Nadaan. So, hindi na lang dapat kasi nasa tapat mo ano. Nasa tapat siya ng madogo talaga. Pero, diyan kinukuhain. Mike, lagay mo corn starch. Patagan ulit.
ng hangin. Hinahangin yung bala. Nakikita ko yung takbo ng bala. Oh!